nagmumultiply. Dito sa ating ginawa sa una, yung pagsamba at panalangin, may tanong. May tanong. Ang ating tatalakayin ngayon, ang tema po natin ngayon ay about salvation. Napaka-importante sa isang disipulo na maintindihan niya yung kaligtasan. Sapagkat kung hindi siya tiyak sa kaligtasan niya, paano siya aakay ng isang bulag? At kung bulag din ang aakay, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Salvation. Ang tanong dito ay, kung ako ay babawian ng buhay ngayong gabi, sigurado ba akong sa langit ako pupunta? Bakit? Kasi matalakayan ho tayo dito. At mag-share kayo ng inyong damdamin dito. Pangalawang tanong, paano makakasigurado ang tao na pupunta siya sa langit at hindi sa impyerno? Bago tayo magtalakay, alam naman nating lahat na si Gary Valenciano ay kilala natin bilang isang magaling na mga awit. Kaya mo na born again yan, tinanong siya ng isang pastor, yung tinatawag na evangelism. Evangelism explosion. Ginamitan siya ng tanong na evangelism explosion. At ang sabi sa kanya, Gary, kung ikaw ay mamamatay ngayong gabi, nakakatiyak ka bang pupunta ka sa langit? Nag-isip si Gary Valenciano. At doon sa kanyang pag-iisip, sabay tanong, paano ako pupunta ng langit? At siya ay inilid ng pastor. Nag-share ang pastor sa kanya about salvation, naintindihan niya. At tinanggap niya ang Panginoon, naniwala siya sa Panginoon na maliligtas ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng salitang ibinahagi sa kanya ng pastor. At ngayon, alam naman natin siya ay mananampalataya ng Panginoon. Sa dalawang tanong na ito, kung ako ay babawian ng buhay ngayong gabi, sigurado ba sa langit ako pupunta? Bakit? Tanong, dito po sa atin na 12 tayo, ang 12 disipulo na tuturuan ngayon ng Panginoon, nakakatiyak ba tayo na tayo ay ligtas? Na dito lahat. Pwede ko bang marinig? Lahat po ba tayo ay ligtas na rito? Kasi ako ay gumawa ng isang tanong, may ilang tanong ganito. Ikaw ba ay ligtas? Pag sinabing oo, paano ka naligtas at ano ang pinangahawakan mong salita ng Diyos kung ikaw ay ligtas? Oo, kung ikaw ay ligtas, anong pagbabago sa buhay mo ang nabago? Sapagkat napaka-importante sa isang disipulo na alam niya kung ano yung tinatayuan niya, ano yung hinahawakan niya, pinangahawakan niya bilang isang disipulo ng Panginoon. Tanong ko, lahat po ba sa 12 tinuturuan ngayon ay ligtas na? Opo. Ligtas ka. Ano ang pinangahawakan mo kung ikaw ay naligtas na? Ephesians 2:8-9. Ephesians 2:8-9. Ano ang nakasulat doon? Hindi mo kinakailangan kabisaduhin. Tignan natin na ano ang Biblia natin para sigurado. Kahit yung wait, kahit yung tuldok, masabi natin. For by grace. For by grace. Kasi isa yan sa tatalakay natin, meron din siyang na versikulo dito na about salvation. At kapag alam mo, ang tinatayuan mo, yan din ang sasabihin mo sa disikulo. Sapagkat yung nalaman mo, yan din ang ituturo mo at yan din ang titindigan niya. Ephesians chapter 2:8-9. 2:8-9. For by grace, ye are saved. Di sa mabubuting gawa. Not by our works. So therefore, naligtas tayo sa Panginoon, hindi dahil gumawa tayo ng mabubuting gawa. Naligtas tayo at pagkatapos ng kaligtasan, nakagawa tayo ng mabubuting gawa. Sino pa? Okay lang ba kung si Prince? Okay lang. Oo. Ano ang pinangahawakan mo na versikulo na ikaw nga ay ligtas?
Sige. Baka maunahan daw. Opo. Sige. Ako po ay naniniwala. Plus na, ang pinangawa kong kung verse yun, John 3:16. John 3:16. Ano saan doon? I don't know. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Isa yan sa mga ano natin. Alam niyo ba yung tatalakay nating versikulo, nakapaloob yan. At tatalakayin natin yan kung ano yung mga versikulo na yan sa inyong pinangahawakan. Tama, yan ang unang versikulong natutunan nung ako yung unang sumampalataya sa Panginoon. Brad, meron ka bang naisasabihin? Sa akin naman po yung sa Acts 4:12. Acts 4:12. Jesus is the only name with power to save. Walang tanging pangalan sa silong ng langit na sukat kaligtas ng tao, kundi ang Panginoong Jesus lang. Pinangahawakan. Meron pa po ba na gusto mag-share? Bukod sa nabanggit, mga kapatid. Meron pa po ba gusto mag-share? Ay po. Mateo 24, ang magtitiis hanggang sa uli ay maliligtas. Maliligtas. Kailangan Pagkatapos ng maligtas, maraming daraan kailangan sa maraming pagsubok at kailangan mapagtiisan mo yun para maligtas ka pagdating ng Panginoon. Okay. Lahat ng inyong binanggit ay nasa Bible yan. Tinitiyak lang natin sa bawat disipulo na meron kang matibay, malalim ang pundasyon pagdating sa kaligtasan. Sapagkat sa kauna-unahan ng pagtuturo mo, kung magpadala ng Panginoon sa iyo ng isang tuturuan, ay alam mo kung paano mo maipaliwanag yung natutunan mo na pinangahawakan mo. Meron tayong siyang na bersikulo na pag-aaralan ngayon at ito ay magagamit ninyo pagdating ng araw sa pagdidisikulo. Sa number 3, sabi dito, maraming relihiyon ang nagkalat sa buong mundo sa iba't iba at sinasabi patungkol sa paraan ng kaligtasan. Alam niyo yan. Tanong ko nga with all due respect sa mga mayroong kamag-anak na Iglesia ni Cristo. Sa napag-aralan namin dito sa Pilipinas, yung 5 major faults, di ba Pastor Bisan? 5 major faults, alam niyo ang pinaka-demonic na teaching, alam niyo, ayan, INC. Sa pag-aaral namin, sa cult in religion, pinaka-demonic talaga ang INC. Alam niyo kung bakit? Continuous ang ano nila. Magaling sila. Parang yung kanilang pagturo ng pagdodoktrina sa mga bayan. Ay, sabi sa tubigan, talagang walang tigil ang kanilang, marami silang nakukumbinsi. Ang binabantayan ko yung mga member namin, sapagkat may marami silang kamag-anak dito, naabang ako. Kaya pumapayag na napuntahan nila, sinasabihan ko kagad, pinapapunta ko sa bahay. At yung kumbinsi ng pagtuturo nila. Paano doon? The word will patronize its own. Totoo. Sanlibutan yung sistema. Paano tayo makakasiguro na tama ang doktrinang pinanghahawakan natin? Ito ay sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng Biblia. Ang manual na ito ay masusi at maingat na naglagay ng mga bersikulo dito sa ating pag-aaralan. Okay, una, sabi dito, pag binasa ho natin ang bersikulo, sabi dito, basahin at pag-aralan ang sumusunod na talata. Sa lungguhitan, ang mga 2 o 3 mahalagang salita o pararila na natutukoy mula sa mga talata. Halimbawa, nagbasa tayo ng talata. Sa lungguhitan nyo, tignan ninyo kung ano yung mga dapat ninyong intindihin dito. Sapagkat baka pagdating ng araw, yan din ang itanong sa inyo. At may papaliwanag ninyo ng mabuti. Example, unang talata, sabi dito, at alam natin lahat ito, pero tagtay natin, Romans chapter 3, verse 23, unang talata, sabi dito, sa ating unang pag-aaralan. Pwede ko bang basahin? All have sinned and come Kabisado po ba short. niya? Yan. All have sinned and come short of the glory of God. Amen. Pwede po bang basahin sa Tagalog? Sala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Oo. Okay. Romans chapter 3, verse 3. Sabi dito, lahat. Bata, matanda,
lahat ay nagkasala. Fall short dun sa standard ng Panginoon. Walang exempted. Walang exempted. Lahat. So, nung panahon na tayo ay hindi nakakakilala pa at naniwala sa salita ng Panginoon, kasama tayo dito. So, Romans chapter 3 verse 23 ay makikita natin na walang nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Fall short of the glory of God. Ngayon, sa inyong nasa laguhitan, meron ba kayong nais itanong dyan at i-share kung meron kayong pinangahawakang napakagandang mabuting balikan? Halimbawa, Romans chapter 3 verse 23. Sinasabi dito sa wikang Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi nangag-abot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Halimbawa, yung isa o dalawang salita, tumawag sa iyo ng pansin na nagkasala. Para sa iyo, ano yung salita na yon? Kasi tatanungin din yan, alam mo, mga tanong din sa akin yan. Noong nagturo ako sa mga pastor. Bago nyo nasa langguhitan, ano man yon, meron akong naturo ang dalawang pastora, actually, 10 yun, higit eh. Nung pinapakinggan niya itong intentional discipleship, dinala niya doon sa church, Antimano. Tinipon niya yung mga praise and worship team niya. At isa-isa niyang tinanong tungkol dito sa katanungang itinanong din sa inyo kanina. Meron siyang tinanong na yung people niya na worship leader, with all due respect sa mga worship leader. Tinanong niya sa worship leader niya, ikaw ba ay ligtas? Yun ang tanong. Eh di yung bata na higla. Hindi niya alam. Sabi na, pastora, ano yun? Pero present worship leader niya. Delicas. Purihin ng Panginoon, nagkikla siya. Sabi niya, meron ka bang pinangahawakang versikulo, salita ng Diyos, kung paano ka naligtas? Hindi na ma-explain, wala siyang masabi. Anong pagbabago ang nangyari sa'yo? Wala rin. Pinaliwanag sa kanya sa madaling sabi. At nung ipinaliwanag sa kanya, naintindihan niya. At sinabi itong mga versikulo ito, maniwala ka mula sa iyong puso, babanggitin na iyong bibig. Na si Jesus ay namatay para sa iyo, ikaw nga ay ligtas. Eh di yung bata, parang nabuhusan ng malamig na tubig. Eh hindi. O, iti sabi ng pastora, gawin mo itong panalangin ito. Aba, eh pagkatapos ng panalangin, dumukot yung bata ng pera. 5,000. Sabi ng pastora, sa inyo. Ang bilis ng pagbabago. Binagyan gagawin ng pastora. Sabi niya, totoo ba itong ginagawa mo? Sabi ko, pastora, ngayon ko naiintindihan na ako pala ay hindi ligtas pagamat ako'y nakatayo sa harapan. Ang papuri artist na isang babae, narinig ko yung testimony niya. Siya ay sa kanyang pamilya, mga born again na. Lumaki siya sa isang pamilyang naglilingkod sa Panginoon. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi pala ligtas. At doon niya na-realize na pwede pala umawit ang isang Kristiyano ng hindi ligtas. Hindi Krisyano. Kaya hindi Kristiyano, hindi siya sumampalataya sa Panginoon. In other words, hindi talaga siya ligtas. Right then and there. Sumampalataya siya sa Panginoon, naligtas siya. Pagbabago. Yun ang magandang hanapin na bonagin, na pagkatapos ng bonagin, nilulukot ng 5,000. Para isa lang yung Bishop. Marami po, Bishop, maraming nasa loob ng simbahan na pag personal mo talagang tinanong, hindi na naunawaan ang kaligtasan. Kaya maraming hindi nagbabago sa loob. Ito pa, isang experience pa. Nagpe-praise and worship kami, Bishop, mga kapatid. Yung aking focus ay napatingin ko sa song leader ko rin. Ito experience ko talaga, ako mismo. Sabi ng Panginoon sa akin, ang batang ito ay hindi pa naliligtas. Eh di umaawit, nasa gitnaan ng pagpupuri. Ito ginagawa natin, kaya nagsasalita ang Espiritu. Pagkatapos ng praise and worship, natapos ang gawain, yung bata, inupuan ko. Ibig sabihin, po siya, pinausap ko. Tinanong ko siya, ano na yun, mga 20 years old na yun. Sabi ko, ligtas ka ba?
Alam mo ba ang kaligtasan? Sabi niya, ano pastor? Hindi niya alam. Minsan, nakasalang tayo sa paglilingkod, pero hindi natin alam yung katayuan natin sa harap ng Panginoon. Salvation, importante. Sapagkat doon nagsisimula ang spiritual ng buhay ng isang tao pagkatapos niyang maligtas. Kaya tinanong ko sa inyo, kayo ba ay ligtas na? At ano ang pinangahawakan niyo? Para makasure ako, tayong lahat po ba dito ay ligtas na? Opo. Amen. Opo. Opo. Amen. 100%. Para iba ang labas sa isa. Okay, Romans chapter 3 verse 23. Ano ang nasa lungguhitan niyo dyan? Isa o dalawang parabila na salita? Walang Tayo ay nag-aaral at pwede kayong mag-share tungkol dyan. Sinasabi nila, All have seen. fall short lang. Fall short. Lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kalwalhatian ng Panginoon. Para sa iyo, ano yun? yung Sino ba nagtanong yun? Ikaw. yung Sige, sa Imo, huwag kang mahiya. Basta yung sa kung ano yung natutunan mo walang sino mang nakapot. sa kalwalhatian ng Although Panginoon. lahat nagkasala, pero may mga tao na nagtatrying na umabot, pero hindi enough. Oo. Yung preaching ni Pastor kanina, ni Bishop, ganda yun. Pagiging religyoso. So may mga taong nagsusumikap na maging matuwid sa pamamagitan ng naalalaman nilang kaparaanan, pero hindi sapat, hindi yun yung requirement na hinihingi. Oo. Para sa iyo. Amen. Okay? Meron pa po ba na gusto mag-share? Ito ay talakayan ito. Kaya wag po kayong maging bantulot sa pagtatanong o kaya mag-share. May experience mo yan pag tumating ho kayo sa actual na pag-disciple. Yung salita po kasi fall short ay kahit anong gagawin mo, kapos, kulang. Parang larawan ng isang sinukat. Pero kapos pa rin, kulang pa rin. Okay? Kung sa basketball, tira ka ng tira, hindi ka makakashoot. Okay. Bakit? Kapos eh. Tapos. Para kay Bishop. Oo. Meron pa po ba? Gusto magbahagi? Ang hindi nakarating sa kalwalhatian ng Panginoon, pag tinignan ho natin yung Matthew chapter 6 verse 33 na palaging pinabanggit sa atin ngayon. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. Diba may two top priority dyan, priorities na tinatawag dyan, para ma-avail mo yung mga bagay para idagdag sa'yo. Dalawa lang. Yung seek ye first, yung kingdom at saka righteousness. Dito sa hindi nakarating sa kalwalhatian ng Panginoon, ang Panginoon ay mayroong standard o pamantayan para ang tao ay makarating sa kanyang kalwalhatian. Makaabot siya. Kaya ang kauna-unahang mensahe ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 4 verse 17, repent. Sapagkat kapag dito nagsimula ang pagbabago ng pag-iisip, mababago ang puso, aksyon, pati pananalita, mababago yun. Dito sa fall short of the glory of God, mayroong pamantayan ang Diyos na ilagay. At kapag hindi mo narating yan, kapos ka, hindi ka nga makakarating sa kalwalhatian ng Panginoon. Alam niyo ba, ang salita ng Diyos ay legal document ng kalangitan. Kung may mga dokumento tayo dito, sabi ko nga nung mga nakaraan, kung meron tayong Philippine Constitution, meron tayong Heavenly o God's Constitution. At ito yan. Kung legal ito, meron tayong legal rights na gawin ang mga bagay na pang-spiritual. So yung binanggit kanina, nung ating kapatid kanina, mahirap makarating sa kalwalhatian ng Panginoon kapag hindi mo na-meet yung standard. Ang Panginoon hindi na pinahirap sa atin ang mga bagay na pang-spiritual. Ginawa na lahat ng Panginoon para sa atin ito. Paniwalaan mo na lang at lakaran mo na lang ang kanyang salita. Palagay ko hindi tayo mahihirapan at mamimit mo yung standard na yun.
Sino pa ang pwedeng mag-share? Okay ba? Sa bandang ito, meron po ba kayong gusto i-share? Ano po siguro basic yun sa for all Sin. sin. So, mula pa naman dun kay Ebat Danan kasalanan na po nila. So, sabihin, lahat po tayo talaga yung nagkasala. Yes. Yun nga, wala po talagang Nakarating. nakakarating sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Ang purpose ng salvation, isa ay para i-restore ang kingdom ni Lord. Bakit tayo nasig? Minsan, alam natin yung story ito John chapter 3. Minsan, in-approach ni Nicodemus ating gabi ang Panginoong Jesus. At ano ang sabi niya? Matandaan niyo? Guro. Guro. Gagawin. Paano ba panganak na muli? Yun ang tanong. Sabi niya, ikaw ay guro ng Israel. Hindi mo alam ang nakakilala. Hindi siya nag-preach sa crowd about born again. Isa lang. Tungkol lang sa panahon na pinaralan niya pa si Nicodemus. Sabi niya, babalik ba sa sinapupunan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Ang ipanganak sa laman, ang ipanganak sa espiritu. Kaya huwag kang magtaka. Lahat ay dapat ipanganak sa espiritu. Alam niyo, ang pagiging isang born again ay para mapabilang ka bilang isang citizen ng heaven. Yun ho talaga ang ano niya. Yan ho talaga ang konteksto niyan. Kaya doon sa Romans chapter 3 verse 23, kung merong isinet ang standard ng Panginoon, ay yung salita ng Diyos. Kaya sa discipleship, maraming, lalo na yung 12, pag binasa natin ang 4 gospel, may napapagalitan, may nire-review, may itinutuwid ang kanilang pag-iisip sa mga pagtatanong. So sa Romans chapter 3 verse 23, importante. Ito ay isa sa mga elemento ng pag-share natin about sa kaligtasan. Meron pang gustong mag-share dito bago natin puntahan ang pangalawang versikulo. Meron pang gustong mag-share. Meron mo ba kayo nasa lungguhitan? Pwede mo itanong. Pwede mo i-share ang inyong Eh siya ang tanong ko. Mas may nagtanong dito. Yung sa salitang, di ba, lahat. lahat. Eh, may nagtanong, paano po yung mga sanggol? Pag namatay ba sila ay impyerno? Kasi, Yun ang tanong nila. Oo. Alam mo, ano natin sasagutin po yun? Merong tinatawag, sabi nga niya, na age of accountability. At yung bata naman na yun ay sabi nga niya na hindi naman nagkasala kayo. Pagamat sabi natin na mayroong lahat ay nagkasala. Pero sabi nga niyan, natatandaan niyo ba noong si Haring David ay nagkaroon ng affair kay Bathsheba? Noong dahil sa pagkakasala na yon, nagbunga yung kanilang ginawang hindi maganda. At doon sa kapapanganak o panganak ni Bathsheba, di ba namatay? Oo. Doon sa mga talatang yaon, kung ating mababasa, pinag-fasting pa nga ni King David yun. At nung pagsabi nga niya, pagka-fasting niya, sabi niya, bakit ka nag-aano? Sabi ng mga ministro. Oo. Tumayo ka. Sapagkat balang araw makakasama mo rin. Nandun mo yun sa istorya. So, kung meron mang bata, sabi nga niyan, kung kapapanganak, wala pang malay sa kasalanan, sa aking pananaw, ang bata ay ligtas. Yung sinagot ko po sa kanila ay yung sinabi ni Jesus na huwag niyong pigilan ang Ang mga maliliit na bata sapagkat sa Ang kanila kaharian. nauukol. ang kaharian ng Diyos. Tama. So, yun nga, the same na dahil yung bata na tinutukoy doon ay walang kamalayan tungkol sa kasalanan. Kasalanan.
So yung accountability ay wala pa rin. So, hindi siya responsible kung tutuusin dun sa tinatawag na judgment dahil wala naman siyang sense about sin. So, yun po yung aking pinagawa sa kanila. So, kaya ko rin po natanong, baka meron Meron pang ibang iba. idea na pwede natin ibigyan. Halos pareho lamang po ang ating paniniwala dito. Kaya kung meron man dumating sa pagkakataon na mayroong magtanong noon sa atin dito, lalo na sa mga nag-aaral, ay kailangan ninyong maipaliwanag lamang ng mabuti kasi ang pinag-uusapan natin dito salvation. Napaka-importante dito kasi dito magsisimula. Oo, nagsisimula ang journey o Christian journey ng isang mananampalataya pagdating sa salvation. Kaya nga dapat mabago siya para magsimula na yung kanyang buhay Kristiyano na unti-unting may pagbabago buhay. You cannot become a disciple unless you are saved. Amen. Dapat. Kaya nga meron tayong tanungan ikaw ba ay ligtas? Thank you, Bishop, sa inyong pag-share. Meron pa po ba? Anong age po, Bishop? Yung age of accountability. Ah. Paano po ma-distinguish? Ang age of accountability, basta ang bata ay marunong ng mga tuwiran, marunong ng sumagot-sagot, kung ilang taon man yan, para sa akin, yun yung age of accountability. As long as he knows what a sin is. Yes. Bishop, ano pala po? Yes po. Yung mga bata Okay. na musmus pa lang. Siyempre, yung iba, yung alam mo sila, paano yung kanilang bata musmus? Ano ang pwede salvation? Pag sinabing musmos, ibig sabihin po, yung mga walang kamalayan pa, yung mga bata. Again, doon sa, according doon sa age nila, kung sila ay musmus talaga at wala pang kaalaman tungkol sa kasalanan, para sa akin ay ligtas ko mga bata. Kasi yung sa sinabi niya sa Mateo, huwag niyong hadlangan ang mga bata lumapit sa akin sapagkat ang karyan ng Diyos ay nauukol at para sa kanila. Marami mo nagtanong yan, Pastora Open, marami nagtanong. At yan lamang ang aming kasagutan. May sinasabi ko sila, Ano po? ano yung innocent Ayun. sila daw ay mga innocente. Sa kasalanan. Oo, Hindi siya manunin. kaya ligtas. Inosente sa kasalanan. Oo. Opo. Kaya ligtas daw sila. Opo. Ganun. Kasi, kaya naman po tayo tatanong nito kasi nga, siyempre ma-encounter po natin yan pag Yes, po. tayo po ay nag-share ng gospel. Siyempre marami tayo ma-encounter. So maganda rin yung tatanong natin. Yes, ma'am. Apa mo nang yan po ang ating professor. At masailan ho talaga yung sa pagtatanong na yan, Oo. kailangan natin na maipaliwanag lang at maintindihan nila tungkol dito. Kasi yung konsepto po ng salitang lahat ay nagkasala. So, walang exemption. Tapos pag sinabi natin yung mga bata na musmus, walang kamalayan, ligtas. Hindi sila kasama dun sa lahat. Mhm. So, medyo magkakaroon ng yung iba, confusion. Bakit sinabi lahat tapos may Tapos exemption may pala? exempted. Oo. Oo. Ang isa sa tingnan natin dito yung accountability nila. Doon po Dapat tayo may babalik. paliwanag. Oo, may paliwanag lamang ng mabuti sa naglaban. Kaya nga meron din kung utos ang Panginoon doon sa Old Testament pa lang, kahit mga bata pa lang, tinuturuan na ng kanyang salita. Diba? So, sa Proverbs lang, napakalinaw po nun, diba? Train up a child. Ano ba yung The way age should go. na binabanggit doon ng child? Dapat maunawaan din natin yun. Para, kasi pag sinabing bata, saan nag-umpisa ito? Ngayon, ang kategory ng bata ay hanggang 17. Bata pa rin. Bata pa. Oo. Minor. Pero, yung edad ng mga yan, kung tutuusin, hindi na bata dahil lahat alam na nila.
kaya naman magkapamilya eh. Ginugugol na. Bata pa rin ba yan? Oo nga. So, yung kumbaga, Bishop, yung take effect nun, anong age? Anong age ko? No, ano yung ang bata. Yung kapag ka ang bata ba ay nagkaroon na silang kamalayan, Yun yung panahon na kami. kasalanan, Kanina. Tamang age yun. Age of accountability. Age of accountability. Kung ano mang age siya, basta siya ay marunong ng mga tiran, Meron ng buwang. marunong ng sumalungat, marunong na magmura. Basta alam na niya yung alam na niya yung mali. mali, oo, yung alam Mabuti ang niya. masama. Tama. Siya yung- Kasi simple lang naman yun eh. Kung merong utos, Kahit at maraming sinuway. bata na marunong mag-reason, pero ang reasoning nila is reasoning ng bata talaga. Kaya hindi natin makonsider na alam talaga nila kung ano yung sinasabi nila. Diba, maraming bata dyan. Pati naman ikaw, kinuha mo ba? Hindi po. Kahit sa Kita niyo yung expose sa maraming sa lansangan. Dito sa Bantang Kamaynilaan, ako laking Manila ho. Maliit pa lang yung mga bata. Mga edad mga 8, 9 hanggang 10. Matindi na ho silang gumawa ng ano. Kung ano yung nakikita nila. Marunong na magmura. Ay, opo. Hindi lang marunong magmura. Talagang tumutukot po sila. Oo. Kita ko yan. Na-witness ko yan sa mga mata ko. Bata pa lang. ngayon kasi Video. yung 2 years So, old. ito lang yung video. Kasi ngayon, tinuturuan na kasi sila si Picapo. Sa page po. Okay. Sa inyo, Pastor Open, bilang isang guru, Ako. baka kung meron kayong ma-share dito. Sa inyo, sa palagay ninyo, ano hong mga edad ng bata? Yung pagiging musmus niya na kung siya ay nagkakasalan. Yung ibig sabihin, marunong na siya mga tira. Reasoning. Ano mo eh, pagdating pa lang po sa 1 year old, di bata, Okay. kapag nagsasalita na po siya, at Okay. kung ano yung pagkakita niya sa komunidad. Kasi at kung yung pagsisimula sa tahanan, yung Okay. learning. Okay. So, siyempre, kapag ka ang magulang po ay napakinggan niya nagmumula, siya rin mismo magmumula din. So, ibig sabihin po na kapag ang bata po ay, kahit po sa social media, gano'n din po, 1 year old pa lang po yan. Opo, Ano opo. po ito? Tama po. Expose. Kaya ang Biblia ay nagsasabi ng ganito, sanayin mo ang bata, oo, siya'y maliit pa, sapagkat paglaki niya, ay hindi niya makakalimutan. So, ang critical years talaga ng pagtuturo sa bata, sa akin lamang observation din. Pagdating ng mga sinasabi nyo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nandiyan ho ang mga, kaya dapat isaksak na lahat sa kanya. I-share na sa kanya lahat. Stage. Opo. Ang lahat ng pwede niyang matutunan sa salita ng Panginoon. At kung lumaki man siya, maaaring sabihin natin sumablay siya paminsan-minsan, pero hindi niya aalisan, hindi niya tatalikuran yung natutunan niya. Minsan kasi, Dapat merong standard na ma-retain sa kanya na kahit nga tayo po, alam na natin, pero may times na sabi nga sumasablay pa rin tayo. Minsan kasi, Bishop, kahit tinuturuan mo ng tama yung mga anak mo, hindi ka naririnig magulang na nagmumura. Dahil sa social media nga nakita nila, O, sa kanya. minsan naririnig ko nga yung mga kabataan ng ganyan, kahit mga binata, puro mura. O sometimes talagang kahit na tinuturuan mo siya ng tama ng maliit pa, hanggang ano. Dahil nga sa nakahalubilo nilang kabarkadahan, yun ang nagiging problem kasi minsan nag-aaral ng hindi mo naman kayang sundan. So, siguro, ang maganda lang siguro dyan, i-prayer na lang siguro yung mga bata. Kasi minsan na dahil doon sa mga uso ngayon, sa mga pinanunood nila na hindi na maganda. Kasi dahil sa mga new technology. So yan, sa nakakaambak sa Yan kanila. ang nakakasira sa utak, nakasira na nagiging bad influence na sa kanila. Ma-share ko lang. May sagot ako dyan. Yes, sir. Hindi po bisa. Diba sabi nga po, learning begins at home. So, minsan, nagiging ganun kasi kung ano yung nakikita rin sa magulang.
Hindi lang yung influence on others. Ako nung bata pa yung anak ko, nagulat ako kasi minsan hindi ko nga ganun pinalalabas. Nagulat ako, ilang taon pa lang yun, biglang nagmura. Biglang nagmura. Nagulat ako. Tinanong ko yung anak ko, sabi ko, maliit pa lang, 3 years old pa lang siya nun. Anak, saan mo na tutunan? Narinig mo ba si daddy o si mami na nagmura? Hindi ba? Alam mo bang masama yun? Hindi niya alam. Ginaya niya lang yung kapitbahay. Sakto. Kaya kung hindi mo ipapaliwanag sa kanila, tapos the same time, kung nakikita nila sa'yo, matututunan nila. Eh minsan, unconscious tayo, hindi naman natin pinasadya o kaya hindi natin alam, nakatingin pala yung anak natin, meron tayong kilos o salita na hindi tama, narinig nila, akala nila tama dahil narinig nila sa atin. O nakita nila. Tama yung Bishop. Dahil ayaw ng magulang na nasa cellphone yung mga anak, pero yung magulang naman nakatutok sa cellphone ng detector. Kaya na, yun eh. Minsan kasi Bishop, minsan kasi Bishop, pero ikaw kahit- mismo, ayaw din na, halimbawa, kayong mag-asawa, hindi rin kayo magkasundo. Kahit turuan mo na turuan yung anak mo, sasaksak lang yan sa isip niya. Pero later, ang matututunan niya, kung ano makikita niya, nakita niya. Ano niya. Hindi kasi minsan Bishop, pag ayaw mong bilhan ng mga gadget, ayaw mong bilhan cellphone, anong isagot sa anak mo? Sabi, ay kasi new technology na ngayon sa school, kailangan gamitin ganito. O tapos hindi ka nang bumili ng TV, wala ng TV ang bahay, wala na lahat. Ay, ang mga teacher naman din ang nag-manipulation sa utak. Oo, Kaya nagkaroon ng problem. naroon pa rin po yung gabay. Kasi, ay, magdala kayong computer, ay, ganito. Magdala kayong gadget, kasi doon online. Yan ngayon ang nagiging problem. Nagkaroong problem dahil sa School government ngayon system. ay, lalo ngayon po, sa mga eskwelahan. Dapat wala na ng high-tech. Pero nung unang panahon, wala pang high-tech. Diyos ko, memorize, babasa, lahat memory lang. 10. Eh ngayon, hindi na makapag-aral o walang gadget. Teka, moderator ako ha. Yung pinag-uusapan nyo, Christian parenting na yan eh. Let's forward to our lesson. Moving on. Kasi yung age of accountability, for me, ang Diyos lang nakakadetermine. Yan na, kahit napakahusay ng isang tao sa psychology, still sa standard ni God, age of accountability, siya pa rin nakakalam nun. Oo nga. Ang tungkulin natin, kapag pwede nang turuan ng bata, dapat tuturuan siya. Yun, Yun ang dapat natin pagtuunan. pagulutan. Amen. Thank you, Bishop. Kaya, Bishop, Yes. pang close. Pag tinuruan naman, magagalit naman sa iyo. Yung tanong kung yung mga bata ba is ligtas ba yun? O pwede ba yung safe na sagot dun is ako rin, hindi ko rin masasagot dahil tanging Diyos lang ang nakakaalam mo. Yung sabi ni Bishop. May mga para sa Diyos na Diyos lang ang nakakaalam. Yung sa concern lang natin ngayon is yung tayo ngayon na nag-uusap dahil tayo nakakaalam kung ano yung alam na natin kung anong pinag-usapan, pero yung mga tungkol sa mga batang ganun, walang nakakaalam. As in totally walang na Panginoon. Pwede bang safe na nasagot yung Bishop? Hindi na natin saklaw talaga kung ligtas Si ang God na bata. lang talagang nakakaalam sa buhay natin. Okay, moving on. Romans chapter 6 verse 23. Pwede bang basahin? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan,
Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isa yan, o pangalawa yan sa mga bersikulong 18. iaral pagdating ng takdang panahon sa magiging disipulo. Pagkat sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan. Kung sakali sabi nga niyan, na ang isang tao hindi na maintindihan na ang kasalanan ay walang kabayaran, kawawa talaga ang kanyang kapupuntahan nito. At kailangan sa disipulo o yung discipler o yung didisipuluhin niya ay ang versikulong ito ay iangkop niya, isama niya sa pagtuturo. Pag sinabing, sabi nga niyan, tatlo ang makikita natin dyan. Sabi nga niyan, kabayaran. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Tatlo yan, kabayaran, kasalanan, at kamatayan. Pag tinignan natin ang salita ng Panginoon, i-elaborate pa natin ang konti yan. Kasi sa Bible, sabi nga niyan, meron tatlong klase ng kamatayan. At alam din natin ito dapat para magpaliwanag natin ang gusto. Hindi lang tayo tututok doon. Una, yung kamatayan tinatawag sabi nga niyan sa physical, naghihiwalay. Yung tinatawag sabi nga niyan na physical death. Ibig sabihin, doon sa physical death na yon, naghiwalay ang katawan, napunta ang katawan sa lupa, at ang espiritu bumalik sa Panginoon at ang kaluluwa kung saan man pumunta, kung sa heaven or hell. Depende yan sa kanya nung nandito siya. Kaya dapat po alam natin ito at may aral natin ang mga bagay na ito. So doon sa Romans chapter 6 verse 23, ano ang nasa lungkulitan po ninyo? Pangalawa, tatapusin ko muna to, yung spiritual death. Kapag sinabing spiritual death, kung ang isang tao ay wala pang pagkakilalang totoo sa Panginoon, siya ay separada. Walang mabuting ugnayan, walang relasyon. Yun yung tinatawag na spiritual death. At makikita natin yan sa Colossians 2:30 at 2:13, 1 Timothy 5:6. Number 3, yung isa pang death ay eternal death. Ibig sabihin na eternal death, kung merong eternal life, merong eternal death. Yun ay, sabi nga niyan, separation na sa Panginoon at sa tao. Total separation. Total separation, kung tawagin siya. Nasa impyerno siya. Eternal death. Kaya importante sa atin, mga disciple, hindi lang natin alam ito, yung aaralan natin ito, maalam din nila ang mga bagay nito yung tungkol sa kamatayan. Romans chapter 6 verse 23, sabi doon, sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yan ang dalawang versikulo na isa nakalahok tungkol sa salvation. Meron po ba kayong nasa lungguhitan na meron kayong gustong i-share dyan o pwedeng itanong? Opo. Other kids. Yun po, yung but the gift of God is eternal. Eternal life. Ano po ang tanong doon? Which means, para sa akin po, ano man yung mga ating pagkakasala ay binigayaan pa rin tayo ng ating posible. Merong bad news, merong good news diyan. Ang bad news, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero ang good news naman ay, May gift ang Panginoon. oo, may grasya ang Panginoon diyan. Ngunit buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng ating. Yung ano na yan, Romans chapter 6 verse 23, may kinakat ang ano dyan, ang INC. Hindi nila sinasama yung huli. Sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya dapat maging matalino kayo. Baka dumating ang pagkakataon na mayroong kayong maikwentrong ganitong miyembro ni Manalo. Yan, kinakat nila yan. Isama niyo yan. Sin of omission. Mhm. Meron po ba? Meron po bang tanong tungkol dyan? Kaya may bad news, Brother Page, may bad news, may good news dyan. Ano po, gusto Yes, ma'am. sa English mo yun, for the wages of sin is death. So, pag sinabi po yung sin from the word singular, so ibig sabihin po, unaisip ko lang po na yun na. Kasi nga, sin,
Ibig sabihin ay, isang pagkakamali mo kasalanan. Maliit man o malaki, kasalanan sa Panginoon. Ganun po ba yun? Kasi, for the wages of sin, hindi naman yung sinabing sins eh. For the wages of sin is death. Ang kabayad ng kasalanan ay kamatayan. Hindi naman yung sinabing mga kasalanan kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ito po ba ay gaano kalaki na-mention po ba yung kasalanan na yun bago masabing death talaga sila? Kamatayan. Ang 25 centavos, 50 centavos piso ay pera pa rin yun. So maliit na kasalanan, malaking kasalanan ay kasalanan. Hindi natin sabi nga niya na mami-measure kung gaano kalaki kaliit. Basta kasalanan. Yes, po. Pero yung sabi ko ng Catholic ay may mortal sin, may white ay White sa line. Catholic po ba? Nalala ko lang May din na yun. mortal at ganyan. Oo. Yun yun po. Yeah. Pero sa Biblia talaga. Sa Bible, sin is a sin. Sin talaga. Sin is a sin. Kasalanan, Sa kasalanan. anong verse yun, Bishop, sa Luke, na sinabi lahat ng kalikuan ay kasalanan. Kasalanan. Ibig sabihin, pag sinabing lahat, walang measurement. Basta liko. Kaya parang sinabi mo, pag nanakaw, piso man yan, 1,000 man yan, o sentimo lang, basta kinuha mo, nakaw. Pag nanakaw. So, walang kinukuha kung gaano kalaki o kaliit. Walang boundary. Oo. Kaya pag sinabing kasalanan, maliit man o malaki yan. Kasalanan pa rin. Oo. Kasi sa Bible, wala namang malaki at maliit. Pag sinabing kasalanan. Kasalanan. Kasi sabi nga, lahat ng kalikuan. Nung ako po ay kursinista. Talagang hinanap ko ang Panginoon ng aking sa panahon ng high school ko. Pinasok ko hindi ako pumasok sa Ebanghelyo maliban lang sa talagang pagiging Katoliko. At hinanap ko kursilyo, kung anong gawain ng aktivita ng isang Katoliko. Nadaanan ko ang pagkukursilista, umiyak na ako, humingi na ako ng pagsisisi sa Panginoon sa magulang ko. After mga ilang days na naman, ay, ito naman ako dyan, ito ka naman ako sa bahay, kumpisan na naman ako. Wala akong kakayanan na mabago yung mga kasalanan ginagawa ko. Pero natagpuan ko sa Bible, doon ko pa nakuha sa Concilio House yung Bible na puro dominant. At doon ko nabasa una kong nabasa yung chapter 5 ng Matthew, yung sermon sa bundok. Napakaganda. Nung nabasa ko yun, hindi ko pa alam, pero maganda na yung impact sa akin. At nung mabasa ko lalo yung mga iba pang mga talata, nakita ko, makasalanan ako sa Panginoon. Kita nyo, example, nang walang mahuli sila Pedro at ang kasamahan niya, sabi ng Panginoon, magdamag na kami, nag-minister, pero wala kaming nahuli. Sabi sa kanya ng Panginoon, ihulog mo sa ganito. Sa Mark chapter 5. Opo, Mark chapter 5. Nung inihulog nila, nakakuha sila. Sa madaling sabi ng marami isla, halos magkandadulubog na yung bangka. Mahalos masira na yun. Imbes na matuwa si Pedro, nagpatiluhod sa harap ng Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, ako po isang makasalanan. Anong makikita natin doon? Kung kay Pedro malaki man o maliit, para sa kanya, kasalanan. At nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng Panginoon. At ganyan din dapat natin makita ang sarili ng isang tao na kahit malaki o maliit, anuman, kasalanan pa rin niya. Hindi natin alam kung hanggang saan yung ginawa ni Pedro ng kasalanan. Pero sabi niya, ako yung makasalanan. Lumayo ko kayo sa akin. So, Romans chapter 6, verse 22, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ngunit ang libreng kalooban ng Diyos at buhay na kalagayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya papasok yung Efeso Kapitulo 2, 8 at 9. Grasya lang talaga ng Panginoon na tayo ay maligtas. At isa ito, ang Roman 6:22. Moving on, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Nato natin yan.
Yes, Colonel. Pwede ko mong ganun muna, Bishop. Yung regarding sa word na wages. Kabayaran. Kabayaran. Ano Tagalog pa rin? Kabayaran. 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 Pag may, kung pag nagtrabaho ka, kabayaran ka. Yes. Ng wage. Eh, yung kasalanan ko naman, hindi ko naman tinrabaho. Parang gano'n, kung may salita ng gano'n. Pero trabaho ng iyong laman. Ayaw kong tanggapin yung sweldo ko yan dahil hindi ko naman pinagtrabahoan yan. Ginawa mo na. Ginawa. Hindi ko naman alam paano ang... Pwede. Oo. Paano mayroong regalo, Bishop? Kasalanan ba yun? Ano po? Alam mo ba, ikaw ngayon ay naglingkod ka sa government. Opo. Okay. Tapos may ireregalo. Regalo yun eh. Gift, di ba? Regaluhan ka ng gano'n. Tapos, pag ayaw mong tanggapin, siyempre may insulto yung nagre-regalo, di ba? So, ano ba yan? Kasalanan ba yun kung tinanggap mo? Ay, paano kung 100 million? Depende ho yan kung anong pabor. O kaya, sabi nga niya na pabor na hihingin sa inyo. Oo. Kung yun ay binigay naman talaga at wala naman siyang hihingin pabor, tanggapin ho ninyo para sa akin. Kung walang ibibigay na pabor sa inyo, walang hihingin pabor sa inyo. Sa police, ni-lecture ko po yan. Sabi ko, ano ang gusto nyo? Yung binigyan ka, tapos may ginawa ka. O ginagawa mo yung trabaho mo, and after that, may natanggap ka. Sabi ko, ano yung pagkakaiba ng dalawa? Yung iba, nag-iisip. Sabi ko, parehong B. Parehong di. Yung isa, bribery. Kasi, nagtrabaho ka, may binigyan ka, tapos ka nagtrabaho. So, bribery yun. Sukol. Pero sabi ko, kung gumagawa ka ng tama, mabuti, kung tatapat ka sa tungkulin mo, yung mga taong natulungan mo, nagawan mo ng pabor, darating ang panahon, tatanaw ng utang na loob, magbibigay yan. Hindi mo pwedeng tigilan. Blessing yan. So isang blessing, isang big blessing. Another big. So alin ang mas maganda, yung bribery. O yun, Bribery. totoo naman po yun, di ba? Pag ikaw ay nakagawa ng isang mabuti sa isang tao, hindi mo pwedeng pigilan ang tao na gumanti ng kabutihan. Kahit tanggihan mo yan, ipipilit nila yan. Eh sa pulis, bawal po yun, tumanggap eh. Parang yun eh. Eh kung doon papasok ngayon, yung motive, yung nagbibigay. Motibo. Oo. Pero kung alam mo na blessing yan, Tanggapin mo. tanggapin mo, blessing talaga yan. Amen. Pero si Colonel, tinanggihan yung bagong funksyoner eh. Kasi alam niya, bribery yun. Anong happy siya rito sa Siyempre, kasi may hihingin pabor eh. may kapalit yun. Sige, may tanong ka? Ay, ganyan. Ay, tungkol lang po dito. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yung sa akin, idinudugtong ko na siya. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, idinudugtong ko na siya sa for all have sinned. So consider na po yun na we are all deserve hell. Hindi po nangangahulugan o nangangailangan na may gawin ka munang kasalanan bago ka ituruin ng makasalanan. Kahit wala ka pong gawin, nakaupo ka lang, hindi ka po karapat-dapat na maligtas pa rin. Kasi ang sabi na fall short the glory of God. Lahat po nominado sa apoy na impyerno. Tama. Okay na. Pwede na mag-disciple. Pwede na mag-disciple. Pwede na pakawalan, Bishop. Pwede na, Bishop Buddy, pwede na. Yung tanong po ninyo, Colonel, Yun na po yung sagot. Pinagtrabahuan pa. at saka yung kay ano pangalan mo dito na? Si Odi. Salamat naman. Okay, so Bigyan ko ng sige. yung
sin na tinatawag na singular, for the wages of sin. Hindi kailangang maraming kasalanan kasi singular siya. Pero ang first na tinutukoy niyan, yun yung original sin. That requires the death of the Savior. Yun yung tinutukoy niya. Dapat maunawaan namin. Dapat yun ang I-ano ho ninyo, maunawaan talaga. isulat ho ninyo, importante yan. Ako po ay kinoconnect ko siya doon sa kay Adam and Eve yung nakasalanan. Kasi yun naman ang originated. Kaya sinigil out lang na Oo. sin, walang S. Walang S. Kasi po, Marami kasing makikita mo sa mga kwan na Christ died for our sin. Pero, merong lumalabas na theology na hindi tayo ang tao ay hindi mapapunta sa kapahamakan dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adam. Hindi yun, kundi doon sa mga personal nating nagawang kasalanan. It is because, sabi ng Bible, all unrighteousness is sin. Yan. yung sa Luke. Gawa ng tao yun. Hindi na yung gawa ni Adan at saka ni Eva. So, lahat tayo ay nagkakasala because we are born that nature of sin. Sinner. Kaya hindi tayo parurusahan or By sa mga nature. hindi paligtas, hindi dahil sila yung mapaparusahan dahil sa ginawa ni Adan. But dahil sila mismo ang culprit ng kasalanan. Sila mismo ang gumawa. Ngayon, yung sinasabi nyo, Bishop, yung all unrighteousness is sin, nasa 1 John 5:17. All unrighteousness is sin. At ginamit kasi yung all, kaya singular ang pagkakasulat. And there is a sin not unto death. May kasalanan pala na Hindi hahantong sa kamatayan. hindi hantong sa kamatayan. First John. So, yun yung sinasabi ni Peter. Yeah. Ni Peter na i-save mo yon. Abutin niyo sila. Brother daw yun kasi hindi niya umano. Pero masalimot yan. Lahat naman ng tao talaga mapapahamak Kaya kailangan nila ng marinig ng gospel. Kaya nangangaral tayo. Yun lang, nilinaw ko lang yung singular. Sa madaling salita, pwede rin itong i-apply on the secondary na hindi kailangan marami kang kasalanan. For you, for a person, go to hell. Don't need. Pero sino ba ang taong iisa lang ang kasalanan? Wala. Lahat tayo, guilty tayo dyan. Kung ipunin nga yun siguro bawat kasalanan kasing liit lang ng munggo. Siguro sa dami ng kasalanan natin, baka hanggang liig na. May sa ako. Oo, may isang sako na. No? Munggo lang bawat kasalanan ha. So, yes. Ganun. So ngayon, dito makikita mo na iyon ang unang tinutumbok niya doon sa for the wages of sin. It necessitates the Savior to die. Kasi pareho silang magkaano yan. Kasi binanggit ko kanina sa Hebrews 9:22. Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. We became a victim nung kasalanan na ginawa ng ating unang magulang. We were born sinner because of their sin, of disobedience. Tayo naman, wala naman tayo ligtas kasi all unrighteousness is sin. We are born unrighteous. Sinner kaagad tayo ron. Because of that nature, tinalakihan natin yun. Na yun ang ginagawa. Yun ang ginagawa natin. Kaya kailangan talaga may tumugos para matigil yun. Yun ay ginampanan ni Jesus. At prone tayo saan talaga. Unless na baguhin. Yes. Prone talaga ang isang tao sa kasalanan talaga. Unless na baguhin tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ang kaya sabi nga rin sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay naka Kristo, siya bago ng nilalang. Ang lahat ng luma ay wala nang ngayon ipawang bago na. Yung verse 18 ang maganda doon. At ang Diyos ang gumagawa nito para sa inyo. Pagka 5:17 and 18. sa witnessing, yung tinatanong ko ay sino sa inyo ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Kahit mga bata.
Alam nila. may Lahat kasalanan. naman, hindi Convinced. tataas kasi alam nila, Alam nila. meron silang Conscious ano. Opo. Lubos-lubosin ko na. Bishop, Bishop. Kasi very controversial itong scene na yan, tapos yung singular at saka yung ano. So naunawaan nyo na. Oo, meron din akong ano dyan. Actually, nalaman ko lang nung yan, nung kay Pastor Ipak, kasi noon. Eh, dalaga pa ako nun yung bishop, na ang yung term niya is, ang for the wages of sin, that is singular. So, ibig sabihin, Isang kasalanan. ang aking pagkakaunawa doon, na kahit maliit o malaki ang kasalanan mo, basta't gumawa ka, kasalanan sa Diyos. So, ang itanim sa akin, ganun ba kabagsik ang Panginoon Diyos? Na kahit na maliit, Tanong, magkultong. oo, kahit na isa lang Kasi ang nasa isip niya, committed sin. Kumitot. Yung ginawa niya. Hindi yung nandoon sa kay Adan. So, yun po yung aking ano na itanim. Kaya simula po doon talaga, yung kahit maliit, alam ko na kasalanan mo. Hanggang kayo. Oo, yun ang na-retain sa akin. Kasi, sabi ko, kahit maliit, kasalanan mo. Kaya yung press na press sa akin, yung kanina, umaga, nung nagkaroon kami ni Pastor, naalala ko yun. Nanginginig talaga ako sa ano eh, kasi natakot ako sa Diyos. Yung ginawa ko. Alam ni Pastor yun. Kaya nag-confess ako talaga sa kanya. Yung ano, press na press sa akin yun, kaya naghingi talaga ako ng sorry sa kanya. Sumapit pa naman na linggo. Kaya sabi ko, I'm so sorry, sabi ko gano'n. Kaya sabi ko gano'n, kasi alam ko mabiminsahe ka ngayon. Kaya sorry, sabi ko gano'n. Nanginginig talaga ako sa, ano talaga sa Panginoon. Kasi nga, sorry ako sa Panginoon sa ginawa ko siya sa laladan. Ang natanim talaga sa akin, maliit man lang yun. Pero para sa akin, malaki na. Hindi kasalanan ko yun. Kaya Kapag ano'y natin, dali. oo. Baka naman isipin nila kung ano yung kasalanan nila. That's only a matter of transparency. That is, Oo, that's our kasi between our family. That is a matter of honesty bilang mag-asawa na dapat alam. So it's just a simple sin, but it will not bring edification. Kaya kinulit ko. Anyways, dapat tingnan mo yung conviction na yon na singular lang. Pero aminado tayo na hindi lang iisa ang nagagawa natin kasalanan, right? Oo. So walang singular. Oo. Diba? Oo. Walang singular. So ngayon, ang tinutukoy talaga nun, yung original sin. That it necessitates death of the Savior. Yun yun. So ngayon, mayroon pang isang controversial dito sa 1 John 5:18. Tinatanong ito, masasalubong ito. Ako. We know that whoever is born of God sinneth not. Ang born again daw, ang na-born again na, hindi na nagkakasala. O, di ba? Oo. Aha. But he that is begotten of God, yung sinasabi, basahin na natin ang buo. We know that whosoever is born of God sinneth not, hindi nagkakasala. But he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Eh walang born again na magsasabi na hindi siya nakakagawa ng kasalanan eh. Yung terminology na nagkakasala ang sa Good News Translation, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Pero maliban doon, mayroon nagkakasala pa rin. Nakakagawa, hindi nagpapatuloy, paminsan-minsan nadadapa, right? So, hindi nga siya nagpapatronize ng kasalanan, pero nakakakomit pa rin ng kasalanan. Alam mo kung paano ang tinutukoy talaga dito, na hindi talaga siya maaaring magkasala. Yan ang nakalagay talaga. He sinneth not. He cannot sin. Sa ibang translation, he cannot sin. Pag sinabing he cannot sin, hindi talaga magkasala yun. Perfecto na. Pero saan ka makakita ng born again na hindi talaga pwede madapa o hindi pwede magkamali? Wala. So sa madaling salita, it does not speak the person. Ano yon? Whoever is born of God, sinneth not. Ano yung hindi nagkakasala doon? Yung tripartite being natin na na-born again. Yung spirit natin that is quickened by God. Hindi na yung gustong magkasala. Wala na talaga sa kanya yung nature na yun. Because he was cleansed by the blood of Jesus once and for all. In fact, it become holy.
yung spirit natin. Pag binalikan mo yung kay Nicodemus, nagtaka siya, di ba? Paano ba ako panganak uli? Yan, sabi niya, nilinaw niya, ano ang nabuborn again sa tao? Our spirit. So that spirit that is created in the image of God, na ibinigay ng Diyos sa atin, yun na yun ang nilinis talaga ng Panginoon, na hindi na pwedeng mag-commit ng kasalanan. Because that is the spirit, where the Spirit of God dwells in us. Together. Pagdating mo sa Romans 8:14, the Spirit bears with, 16, the Spirit bears witness with our spirit that we are Sons. son or son of God. Doon siya nagre-reside sa spirit na yun, na hindi na yun magkakasala. Hindi na magkakasala. Tinuloy mo, Bishop, yung 18, Mm. 5:18 ng 1 John. Yung last phrase. And that wicked one touches him not. Oo. Hindi ka na Hindi siya kayang galawin. Galawin. Hindi siya kayang tuksohin. Hindi siya kayang Spirit magkamali. Hindi siya kayang magkamakasala. Hindi na talagang magkasala. Ang nature niyan talagang bumalik na doon sa ni-restore ni Christ kasi yan. Yung spirit na yun na nasa atin. Ito sa Romans 8:10, yung ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayo matuwid ng Diyos. Yo. Gandang supporting ko. Matuwid. May tanong po si Pastor Ian eh. Sabi, saan po didiretso ang wicked spirit? Gagala po ba sa earth or nasa cemetery lang? How about the righteous spirit? Righteous and unrighteous. Kay Bishop, Wicked kay spirit Pastor at saka Ian yan, righteous galing spirit. na ng China yung tanong yan. Shoutout po. Ano ulit, pakibasa. Sabi po tanong nga po ni Nanay Esther saan po ba didiretso ang wicked spirit? Gagala po ba sa earth or nasa cemetery lang? And how about the righteous spirit? Since na kung pag-uusapan ay judgment na talaga, at matutupad na salita ng Panginoon, yung wicked spirit talaga may kapupuntahan yun doon sa kanilang destinasyon sa sa eternal death, yung talagang total separation, magkakasama na sila nun sa talas. Pero sa ngayon, yung wicked spirit na tinatawag ay gumagala pa yan sa atin ngayon. Yung yung pag namatay ka, yung Yung kaluluwa. kaluluwa natin, andyan pa sa... Kaya may multo. ang inaano ni Ian ay wicked spirit eh. Pero kapag ang isang mananampalataya, kapag siya ay namatay, ang espiritu ay babalik sa Panginoon at yung kaluluwa ng righteous person na yon ay pupunta sa Panginoon. Ang katawan ay nasa lupa. Ay paano yung biglaan namatay na hindi nakapag-prepare, hindi man lang naka-access kay God, na-accident, mga gano'n. Yun ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ng isang tao. Kailangan i-differentiate natin, Bishop, yung what do you mean by wicked spirit? Is it the evil spirit or is it the spirit of the dead? Kaya iba yun eh. Baka yung tinutukoy niyang wicked spirit, the spirit of the dead that is not born of God. Patay si espiritu. Yung mga masasamang tao, saan napupunta yung espiritu nila o yung kaluluwa nila? Yun siguro. He is not speaking about the evil spirit. Because evil spirit is not the spirit of man. Oo. That is the demons. Yan yung po yung mga evil spirit na kasama yan ng ni Satanas nung inihulog dito sa lupa. So malaki ang pagkakaiba ng evil spirit sa wicked spirit, which is wicked spirit, as I understand, ay yun yung tinutukoy ni Pastor Ian na kaluluwa ng tao na hindi nakabalik doon sa Diyos. Yan. So, Sige. tuloy ko na. Ay, sa tuloy mo. Tuloy ko na. Kailangan alamin ninyo, ito hindi lang kay Pastor Ian, siguro ito ay napakagandang lead question ni Balae Esther. Nanay ni Hilda yun eh. Maaring iniisip ng mga tao, lalo na kakatapos lang ng piyesta ng mga patay, na may mga nagmumulto, totoo ba yung nagmumulto na yan? Kamukha talaga siya ng tatay ko, sabi niya na namatay, ganyan. Kaboses pa. Ayan. So, lagi nating tandaan,
ang Bible sa Luke chapter 16, beginning 19 to 31. Okay? Hindi dapat magkabaliktad yun ha. Ang chapter is Luke 16, beginning 19, the rich man and Lazarus. Christ is speaking for people who died before the cross. Okay? Kasi hindi pa siya na-crucify. And Christ, ang Luke 16, 19 to 31 is not a parable. Ang ibang preacher, ang ibang minister, tinuturing nila itong parable. But that is not. Because parable, when Christ used the parable, hindi niya pinapangalanan ang mga karakter. At lalong-lalo na, hindi niya gagamitin ang familiar at popular na pangalan ng mga biblical people. However, ginamit niya dito si Abraham. Okay, in Abraham's bosom. Pag pinag-aralan mo, sabi niya, both of these people died. Yung rich man namatay at ang pagkakasabi, inilibing. At ang pulubi namatay at inilibing. Carried out yun ha. Hindi man si binanggit na inilibing, pero understood na kapag ang tao namatay, inililibing. Okay? And then, at siya ay dinala sa bosom ni Abraham. Doon sa Hades ng pagdurusa, nagdurusa sa bandang ibaba yung mayamang wicked. At pagtingala niya, so mapapansin nyo, ang posisyon ng Hades ay may dalawang compartment. At napakaganda ngayon, dito papasok ngayon, itong kailangan, malawak-lawak ng konti ang research mo, at ito ay hindi interpretasyon, kundi pagpapalawak ng iyong kaalaman. At dito, kapag tinignan mo sa Expository Dictionary of New Testament Words, kasi New Testament ang Luke, doon mo siya titingnan. Kapag tinignan natin dito yung salitang Hades, ito, napakaganda, the region of departed spirits of the lost. Region. It is a place. Hindi niya sinabing ito ay libingan. Okay? Region. But including the blessed dead in periods preceding the ascension of Christ. Kaya binanggit yan, preceding the ascension of Christ. Kasi nung si Jesus Christ ay muling nabuhay na mag-uli, pagkatapos siya magpakita ng mga infallible proofs na siya ay buhay talaga, umakyat sa langit, right? At sabi, pagdating sa Ephesians, Bible, Ephesians chapter, Bible ba ito? Bible. Okay. Dito sa ano? Diyan na. Sige, Ephesians. Ephesians chapter 4. Yung nagsama ng mga spirit. Oo, 4, 7 ata. 7, 8 na. He led captives up on high. Up on high. Kasi, Pansinin ninyo na during the 3 days and 3 nights, si Jesus Christ patay. Sabi nila, right? After 3 days pa siya nabuhay. Ang tanong, yun bang spirit ni Christ na eternal spirit ay natulog lang din? Walang ginawa? Dito papasok ngayon yung tinatawag nating compilation of truth or systematic theology that you should know, gathering the whole facts. Malalim to. Nabuksan na rin lang, gathering the whole facts or the truth of the Bible bago ka mag-conclude. Pag binasa mo yung 1 Peter chapter 3:19, basahin mo na yung 1 Peter bago yung Ephesians na he led captives. Nag-preach si Jesus Christ doon sa mga namatay. Paano niya ginawa yon? During his death on the physical. On that 3 nights and 3 days, may ginawa ang Panginoon. Hindi lang niyo nag-antay na mabuhay na mabuhay siya after 3 days. Nag-mission siya to make him credible Savior of the Old Testament saints. Because they cannot enter heaven without the shedding of the sinless blood of the Messiah. Kahit na sila ay righteous sa mata ng batas na ginagawa ng Judaism, nag-aalay sila, through the blood of the bulls or mga tupa, hindi sila tatanggapin. Hindi sila tatanggapin. 1 Peter. 1 Peter 3:19 muna. Basahin nga natin. Okay. 1 Peter 3:19.
verse He 19. breathes. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong Sa kabilanggo. nakabilanggo. O yun. Espiritu Sila ang ng mga espiritong ayaw, sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Old Habang Testament. ginagawa nito ang daong Oo. doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. That's right. So, Peter is speaking about those people who died before Christ was revealed. Kaya binanggit niya yung panahon ni Noe. Okay? Hindi pa siya nababayubay sa krus noon. Hindi pa binayaran ang mga kasalanan. Nangangaral pa lang siya. And Christ in His preaching sa Luke 16, He is telling the truth of the mystery of those who died. Mystery ng kalagayan ng mga namatay. Kasi, pansinin nyo ang Judaism, dalawa ang sekta niya. Merong Sadyusyo, Parisiyo. Ang Parisiyo naniniwala ng mayroong resurrection. Ang Sadyusyo hindi naniniwala na mayroong magre-resurrect. Kaya nag-away sila. Pinag-away ni Paul yan nung siya naipit I am a Pharisee, I believe in the resurrection, sabi nung Sanhedrin. Hindi pwede yun, hindi totoo yan, sabi ng mga Sadyusyo. Okay? Ngayon, tingnan ninyo ang pagpapatuloy sa pag-aaral tungkol sa death. Region, yung Hades. Hades, hindi na binago yan sa Tagalog. Sa Philippians po, Ephesians po, verse 9 po ba? Hindi. Itong kwan muna, itong Hades na terminolohiya. Sa Luke. Sa Lucas. At sa Hades ng pagdurusa, so, Tama po. yung region na yan is malawak siya. At sa pag-aaral ng mas malaliman, yung Hades na yan, kasi sa interchangeable usage of the biblical terminology, yung Hades ay na-associate siya sa Sheol. At yung Sheol ay na-associate doon sa tinatawag nating Tartaros. Yun ang final hell. Kung saan ang demonyo talaga ilalaglag doon. Now, this Hades is a big region. Somewhere na wala sa lupa. Kasi sa usapan nila nung matanda, kung hindi pwedeng isawsaw at patuluan ako ng tubig, sabi niya, pabalikin mo siya doon sa lupa. O, di ba? So, Hades is somewhere. Not on earth. I don't think, no? Basta sabi niya, pabalikin mo siya doon sa lupa. Okay? So, it's somewhere. Hindi binanggit kung nasaan. Ang po ay place of torment. Place of torment, but that is not final hell. Because Hades lang yan. Ang hell talaga, dagat ng apoy yun. Siya, naiinitan pa lang siya doon. Why? Because wicked dead siya. Now, ang tanong, gumagala ba ang kaluluwa? Hindi, kasi may pinupuntahan siya. Eh, sino yung nagmumulto dyan? Di ba? Yan ang tanong. Evil spirit. Iyan yung tinatawag nating familiar spirit. Yan yung nanggagaya. Oo, nagagawa. Oo, lumalabas yan sa ating karanasan sa deliverance. Deliverance. Oo. Now, ginagaya. Uy, busis ni ano yan? Busis nung kapatid niya. Yung, di ba, sa Yolanda? Tamo ba? Oo. Namatay na, sabi niya. Eh, yung isa. Pakita. Ganon, nandun. So, maraming karanasan sa deliverance. Now, yung tanong ni Pastor Ian, gumagala ba ang mga wicked dead? No. Kung meron kayo nakikita na kagaya ng mga namatay na mga kakilala nyo, na siya ay nagpapakita, yan ho ay familiar spirit ng gagaya. Pero ayon sa plano ng Diyos at sa salita ni Christ, dito lang ako mag-dwell. However, I still sustain, hindi ako dogmatic dito, I still sustain, lahat ng mga theologians ay meron silang pagbibigay ng konsiderasyon that there is a remaining mystery between the science and religion that it is very hard to explain. Merong point na naroroon. So, may pagitan yon. Ito yung science, ito yung religion that they cannot fully explain. Merong kasam dyan, may kasam. Anong ibig sabihin ng kasam? Gap na hindi mo maipaliwanag because it is not revealed to you. Okay?
Science can explain, and the science and the Bible can go together, but there is still, in terms of mystery, with regards to that after death. Kasi marami nagsasabi, di ba sa Old Testament, kinausap nung yung espiritu ni Samuel? Prohibited yun pero nakausap. Siya talaga yun. Kasi, Samuel, bakit mo ako ginagambala sa aking pananahimik? Nasaan si Samuel? Sa Saul. Oo, si Saul lang gumawa nun Kasi kukonsultahin niya si Prophet Samuel. Yun ang hirap ipaliwanag, no? Kung siya ay nasa Hades at wala sa rito sa lupa, bakit nakausap siya? Ng medium. Medyo contradiction yun doon sa turo ni Jesus Christ. That He is in Hades. Pero Hades, blessed dead. Kasama siya rito Basahin ko uli Si Samuel, Prophet Samuel, is a righteous, siyempre. Ano yon? Talagang sa panig ng Diyos yun, right? So hindi siya wicked dead. Pero nasa Hades siya, kagaya ni Lazarus. Ito ang sabi the region of departed spirits of the lost, but including the blessed dead. Prophet Samuel is part of the blessed dead. Supposed to be in Hades according to the record of Jesus Christ. Pero bakit nakausap siya doon? Sino mag-i-explain ngayon yan? O, di ba? Now, however, kung itutuloy mo ang pagbabasa dito, ang kalimitan, sabi niya dito, Zeol, itutuloy ko but this derivation is questionable. In more probable derivation is from Hado, signifying all receiving. Lahat ng namamatay doon daw pupunta. Pero ang tawag na nila dyan, Hades, it has been unhappily rendered sa King James Version, hell kaagad. Kaya ang alam natin sa hell, ano na yun yung dagat ng nagnaninas na apoy na yun However, Hades pa lang. Nakikita yan, mayroong mga sitas dito, the grave. Yung iba, ang turing nila sa hell, grave, kagaya ng mga saksi ni Jehovah. Wala daw hell. Grave lang, libingan lang. Pit, or in the New Testament, revisers always use rendering Hades. Yun, pinagpatuloy nila yung Hades in the Old Testament. They have not been uniform in translation. Hell, Sheol. Usually they have Sheol in the text and the grave in the margin. Sheol ang gagamitin, pero i-close parenthesis nila, igaganyan nila yung Hades. It never denotes the grave, never daw. Hindi iyan ang libingan. So ibang lugar yan. Okay, nor it is the permanent region of the lost. Hindi rin siya permanent dahil hindi nga yan hell. Ngayon, the point in time for such intermediate between disease and the doomed Gehenna, yun yung final hell, Gehenna or Tartarus. For the condition of Luke 16, the word is used 4 times in the gospel, always by the Lord. Yung Hades. Now, atin pong tingnan ngayon, sasalain natin mabuti. Kung pagsasamahin mo ang mga biblical references, 1 Peter, pumunta si Jesus Christ doon, nag-preach siya ng gospel. To complete the requirement that Jesus Christ is the Savior of all mankind. Kung siya po ay Savior lang ng New Testament time, ang tanong, papaano yung mga namatay na bago siya nagpakahayag? Ay di wala silang kaligtasan. Para makumpleto, nakalagay sa Acts chapter 4 verse 12. Ano nakalagay sa Acts chapter 4 verse 12? There is no name given under heaven and on earth for a man to be saved, only in this name, Jesus. So Jesus is the supporting pa rin yun sa claim niya sa John chapter 6, 14. 14:6 rather, 14:6. I am the way. The way. Hindi siya sinabing the one of the way. But ang sabi niya, I am the way. Siya lang. The truth and the life. No one comes to the Father. When he speaks of the Father, that is kingdom of heaven. No one comes to the Father except through Him, through Me, sabi ni Jesus Christ. Kaya nagko-connote yun, if you use this systematic theology, gathering all data, all truths, and then all facts, pagkatapos nun, ipagsasama mo siya, then you can draw your conclusion.
itutuloy mo yan sa 2 Peter chapter 4 verse 6. Pakibasa po. Ganun pa rin ang sinasabi ni Peter. 2 Peter. 2 Peter 4 verse 6. Kung hindi nagkabaliktad. First Peter. First Peter. Second. Yung kanina, yung una, 3:19, 1 Peter yon. Speaking about the dead. He preached to the spirit in Walang for sa second Peter. Alam ko first. Baka first. Wala First po Peter, kasi First Peter. for yung second. 1 Peter 4:6. Opo, kaya Okay. tinatanong ko kung first. Kung walang ang Hanggang magandang chapter balita 3 lang. Oo. 4:6. Ano nakalagay? Pakibasa, Brad. Sapagkat dahil dito'y pinangaral maging sa mga patay ng ang ebanghelyo upang sila kayo ng mga tao na laman ay nangahatulan na tapat ng buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. You see, sa madaling salita, it is the Bible scholars or theologians believe through that revelation na nag-preach si Jesus Christ, which is tama lang para maganap ang Acts chapter 4:12, upang kahit na Old Testament people, maging sa Genesis, sila Abraham, maging kilalanin nila si Jesus Christ. At nagpakilala si Jesus Christ doon, nung gabing yon na namatay si Jesus Christ, he went to the spirit in prison and he declared. Tandaan nyo, 3 days lang yan, pero parang 3 years din yan. Kasi grabe ang iba ang timeline ng spiritual realm sa physical realm natin. Iba ang timeline doon. Basahin ko rito, Pastor. Yes, sir. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay Oh. upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng mga nasa laman, mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yes. Iyon nga, nagpakilala si Christ na siya yung Savior na kanilang kailangan. Oo. Then, pagdating sa Ephesians, He led captivity captives. Chapter 4, verse 7 up to 8. Up to 8. 8 ba? 4. Basahin nga po ninyo yan. Basahin nyo yan. Nalipat na po yung mga blessed dead. Wala na po sila doon. Kaya si Lazarus hindi na nakikita ni Griezmann doon. Wala na siya. Inilipat na siya doon sa abode of God. Verse 8. Opo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Yun. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay Bumaba muna. bumaba muna siya sa Kailaliman. kailalimang bahagi ng lupa. Oo. Verse 10. Ang bumaba ay siya ring namang umakyat Yun. sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Yun. Ang kalahat-lahatan. You see, umakyat, bumaba, at muling umakyat. At nagdala. Nagdala ng mga bilang. Yun yung tinatawag na sinasabi niya, captivity captives. He led captivity captives. And he preached to the spirits in prison, sabi ni Peter. You see that? So that is speaking of the dead. Mga dead spirit. Kaya ngayon, patunay na dinala ng Panginoon ng mga kaluluwa doon at mayroon ng mga kaluluwa doon sa gambana ng Diyos. That is in Revelation chapter 4. Sa Revelation chapter 4, binuksan yung ibaba ng dambana ng Diyos, ng altar, at nagsipagsabi sila, hanggang kailan mo ipaghihiganti ang aming dugo doon sa lupa. Mga martir yun ang nagsasabi. At sila ay binigyan muna ng mga puting damit na lino at sinabihan, magpahinga muna kayo hanggang sa makumpleto ang mga itinakdang maliligtas ng Diyos. You see? They are already Kaya there. Bishop yung pinagbabatayan ng iba na sinasabi nila may purgatorio, nahango pa yung mga namatay na. Kaya may nangangululuwang kaming kambing sa purgatorio nang galing. May tagapanalangin. Kasi patay na, paano maligtas pa? Ay, Oo.
Kaya mystery na mga ano, kaya sila nakakalusot dahil nga dyan sa mga ano, ang linaw-linaw sa Bible, dalawa lang. Wala, unang-una, hindi mo makikita sa Bible ang purgatory. Pangalawa, ang sinasabi lang ng Bible, hell and heaven. Oh. Ang purgatory, dito talaga sa lupa, mamuhay ka ng tama rito para makakyat ka. Dahil pag mali ang pinamuhay mo dito, laglag ka. Yun ang tunay na purgatory, dito tayo pinupurga. Okay, so yun lang, Bishop. At I hope Kasi na isa yan sa nakapagbigay. mga natatas kasi ng sa buhay. Sa namakan sa buhay na Lalim. Lalim, lalim. Napakaganda maunawaan. At isa yan sa pwede nyo makakahagi sa mga matitisipo nila parang araw. Nasa Epeso pa lang ho tayo. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Okay, we have only 7 minutes kasi 6:15 tayo eh. 6:15. Okay. Vision. Chapter 2, nandun pa rin ho tayo, hindi tayo nakakalas kasi bumalik tayo doon sa Romans chapter 6, verse 3. Doon sa nagsimula sa tanong. So 8 and 9. Sapagkat dahil sa Yes. kagandahan ng Magtatapos ng na. Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Sulat ko na po. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki sa atin. Sabi naman siya lang, pananampalataya, walang gawa ay patay. Hindi ka maligtas, hindi ka bumuwa. Ang grace sa New Testament ay 140 times na ginamit yan. Sa Greek word ay Kaso, charis. ginagamit nilang paraan yun para magkaroon ng katuwiran na good works pa yung kaligtasan. That is wrong. Kaya bisig pagka sa walang alam. Ang grace, ang Greek word ng grace ay charis. Refers to goodwill, loving kindness, favor. Doon lang tayo. May mas magandang ano dyan, term, Richard. Oh. Unmerited favor. Unmerited, oo. Nandito unmerited. Unmerited favor. Hindi talaga karapat dapat Hindi tayo. mo pinagpahirap, pinagpawisan. Hindi mo ginawa. Wala kang ginawa. Because Unmerited favor. Hindi ka karapat dapat tumanggap, pero binigyan ka ng biyaya ng Panginoon para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Kaya nga tawag, biyaya, biyaya. grasya. Kaya nung ako'y Katoliko, tawag ko sa pagkain, biyaya. Kaya yung iba, disgrasya. Gracia, disgracia. Yung grasya na disgrasya. Disgrasya. Okay, Bishop, Yes, sir. nais ko pong si Brad at saka meron mo kayong PDT. Ako, nakabili. Oo, nakabili Bili ka kayo. na. Nakabili Oo, sa kami. Shopee, galing. meron po yan. Paubos na daw kasi Nakabili ka na nung rin? nag-search nung anak ko. Kasi Tatlo sobrang- na lang daw. Oo, sobrang bilis talaga Ay, nabili ang namin yung maubos yan. dalawa. Kasi kagamit Orderin niya saya. So dati ang bili ho namin ito, 125, 150, ngayon 275 na. Opo. O yun. So, pwede po kayong umorder nito dahil dito magagamit ko rin. Pasok mo na Oo. So, katulad nung na-research niya, tatatlo na lang. Eh, naman may kasalanan yan. Pinupost mo yan. Kaya naging best-selling eh. Bakit? Kasi gagamit-gamit talaga sa church. Dapat Pero in-order Parang mo nung nun. Lahat gumawa ng niya. estudyante, okay, ito yung price. Yayaman siya dyan. Oo yan. At mabilis ang ubos nito. So, pwede po kayong umorder niya sa Shopee. Meron po siya. Okay. Pwede kasi sa papag-charge tayo ng pangungutya. Pwede magpaalam. Pero yan nasabi naman dyan sa book eh. Yan ay libre. Ibig sabihin, open para sa lahat. Kaya nga nilagay nila sa sa market. Para makita ng ibang Kristiyano, magamit din yung naranasan nila. So pwede po natin ito. TDT. Na-order sa Na-order niya sa Shopee. Ang ilagay mo lang doon ay Timothy Discipleship Daily Manual. Ang author ay Jose Floresta. Ang ating natatalakay pa lang ho ay 3 pa lang, pero kita niyo yung lawak at lalim tungkol doon sa mga versikulo pinag-aaralan natin. At sabi ko nga kanina, na yung naranasan nyo, isa yan sa mga itatanong kaya na naisulat ninyo na mabuti, ilingin nyo sa Espiritu, na yan ay manatili sa inyo para maipahagi ninyo sa ilalapit sa inyo ng Panginoon na magiging disciple rin ng Panginoon. Ang discipleship ay multiplication. Multiplication.
At yung wangis ni Kristo ay makita rin sa iyo at sa kanila. So kaya yan, matatalakay natin na sa Great Commission. Kailangan din po kasi yung deep study kasi pag sinabi kasi disciple, hindi lang yan basta, you know, sa deeper kasi yan. Kaya pagsunod na kasi yan, paano masusunod kung hindi mo alam mas malalim. Ang tingin ko, parang Bible study rin eh. Kaso lang, niline up lang nila ng mabuti. Tactical. Pero magandang sundan. Ito ho, sa ating reflection, kapag nakaano na ho kayo dyan, pwede nyo magsulatan, pwede nyo pasirok, doon nyo isulat. Ngayon, sa aralin natin, yung panalangin sa 5 hanggang 10 katao, kung ano yung ibigay sa inyo ng Panginoon. At doon na kayo papanalangin ninyo yung taong yun, at kung kayo magsisimula pagdating ng ating mga kalagitnaan. Kaya maisasama nyo yan dito. Kaya ang discipleship, hindi lang basta naturuan nyo sila, ini-encourage sila na makarinig din sila ng salita ng Panginoon sa church. Amen. Okay, so sa pagtatapos ay mananalangin na po tayo at ipag-pray natin kung ano man yung inyong hindi pa nyo alam kung sino yung mga taong ipanalangin ninyo. Magsimula na kayo kung sino man, kung sa pamilya, sa kaibigan, malapit sa inyo. Pwede yan, isang strategiya na ipanalangin nyo sila kung ang mga disciple rin. At hindi nyo lang makapag-share ninyo sa kapag sumisimba. Maisama nyo dito yan. Pwede nyo na kagad kasama yan. Yes. Yan ang talagang konsepto ng discipleship. Katulad ni Pedro, ni Juan. Di ba yung kapatid niya, silaban niya. At Timano. So yan ang konsepto. Tingnan mo nga yung meron dito sa, ayan Ayan. yung isa nagdala ng 3. Ang pinagpunay niya sa Timothy, 2 Timothy, verse 2, chapter 2, verse 2. Hindi mahirap, 3 lang ang yung 3 na napansin. 3 lang. Pag naturuan mo yung 3, magtatakbo Hindi na sa sila. yung 3. Kaya hindi malayo na ang iglesia, pag nakuha niya ito, itong sistema na ito, lalago sabihin lang. Numerically. At yan ay pruweba natin. Hindi lang sa church na pinabibilangan ko, kundi sa mga pastor na nakipagturuan sa discipleship training. Okay, so tayo po ay nagtatapos at ipagpapatuloy natin ito, Bishop, yung mga natitira pa. Napaka-importante nito sa salvation. At ipanalangin natin ng discipleship training na ito mas maging mabunga pa sa mga susunod at makapanalangin pa tayo ng gusto. Doon sa ating covenant, nabasa ko naman natin yun, makapanalangin, araw-araw yung inyong panalangin, huwag ninyong kalilimutan. Commitment ninyo sa Panginoon. Isama na ninyo kung sino yung tao na yun, ilalapit sa inyo ng Panginoon at yung Espiritu na magtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan. So, Nakakalahati ka ba sa chapter? First chapter? Hindi ano? wala siyam na bersikulo ito eh. So 3 pa lang tayo Tatlo pa sa lang? salvation. Ayari tayo dyan. Hahaba ang ating yung schooling. Ang target natin ay 2 years lang, baka mag-adjust tayo. Kaya kung sa tingin ninyo, yung discussion ay maligilid natin para magtuloy-tuloy sa magtuturo. Hindi naman pinagbabawal kasi kasama talaga yon. Pero kung sa tingin ninyo ay importante lang talaga. Kaya meron tayong manual. Maganda basahin nyo. Basahin mo. Tapos pag nag-get nyo na, okay naman. Pag hindi nyo talaga maintindihan, itanong nyo naman. Kaya meron tayong discussion. Oo. Para makausap tayo. Sa siyam, nakatatlo lang tayo. Ibig sabihin, bago matapos yung isang chapter, 3 linggo. Ang bigat nun. Oo. Dapat matapos natin yung siyam, kahit man lang Sa isang session. unang upuan. Oo. Sige. Okay. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Pwede po tayong tumayo po. Tayo po yung tumayo at manalangin tayo sa Panginoon. Sa discipleship training ay binibigyan natin ng pagkakataon ang mga estudyante na sila ay manalangin para sa Panginoon. Sa closing prayer ay isama na rin ninyo itong ating pinag-aralan. Pwede po naman natin hilingin si Kernel na manalangin sa Ngayon lang natin na hilingan yan. Opo, sa isla naman. Kanya kayo po, manalangin sa ating pagkatapos at sa ating prayer.
Praise God. Yes, Lord. Hallelujah. Napakaraming pangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin upang mag-aral sa iyong salita. Nawa Panginoon, yung aming natutunan sa ngayon, ngayong gabi ay may malagay namin sa aming puso at isipan para ito ay aming ipapahagi din sa ating sa mga tinawag po na aming pagsisira ng iyong salita. Pagkaroon mong pagpalain ng bawat isa, lalo na ang aming pagturo, mga likod mo Panginoon, mga bishops, sa aming mga likod, at kami din na mag-aaral. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ganon din Panginoon na aming binabalik sa iyo lahat ng kapurihan at kalulatihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panapakan natin ang Panginoon. Hindi po ako nakahitulog sa inyong Bishop, na tayo ay gumawa ng GC. At sabi ko, Bishop, gumawa tayo ng GC natin para analanginan, mag-share. Para ma-monitor. May monitor. Yun ho talaga. Para monitor. Isa ho yan sign namin na monitoring tayo. Okay, so... Bago tayo magtapos, i-announce ko na para wag tayo mabitin, kailangan matapos muna yung chapter bago ako mag-alternate. yes. So sa susunod na linggo, ikaw pa rin. Okay, sige. Kailangan matapos mo muna yan. Yung unang chapter na yan bago mag-alternate. Kailangan matapos natin. Kasi mabibitin. Yung natitirang 6, kailangan matapos yun. Kayo na kaya po. Susunod na linggo. Okay, gandang gabi po. Sa ilong cellphone. Ay, kaya okay, let's fellowship and eating. Eating fellowship naman. Hallelujah. Tapos sa ay, hindi na tayo doon? Naubusan? Meron naman sa Ay, hindi na. Pero na-record. Hindi, okay na po. Tapos na po. At least may record. Sa katuladaan dito sa may... Maganda ito yung para short ka rin. Thanks to Brother Angel. Sabihin ko muna kung brand. Sabihin ko muna kung brand. Ikaw na ha. Sa switch, marina. Pagpahinga pa ng gusto. Doon ako lang. Nilapit na nilo dito. Niniwala talaga ako yung paglalapit ng divine connection na Isa lang tayo niya. Kahit baptist yan. Kahit baptist yan. Ano na yun? Pentecostal na yan. Praise the Lord. Kain mo na tayo kaya.